Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo ay nasa 1,235 araw na ng pag-aaral ng Biblia. At sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa Book of Revelation, ay basahin natin ating verse for today na matatagpuan sa chapter 13 verse 16. Sa pilitang pinatataka ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo, maging sila'y dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya. Sa chapter na ito ay makikita natin ang sapilitang pagtatatak ng ikalawang halimaw sa lahat ng tao. Ito ang tinatawag na Mark of the Beast o ang pagtatatak ng 666. The number 666 is used to signify the devil, the Antichrist, or evil in general. Sa verse 17 ay sinasabi na walang maaaring magtinda o bumili malibang sila'y may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang ng katumbas ng pangalan niyon. Sa chapter na ito ay makikita natin na may dalawang halimaw at isang dragon. Sinasabi sa verse 3 ng isa sa mga ulo ng halimaw ay parang may sugat na nakamamatay ngunit ito'y gumaling. Namangha ang buong daigdig sa nangyaring ito at nagsusunod sila sa halimaw. Nais gayahin ng dalawang halimaw at ng dragon ang Trinity. At ang sugat na sinasabi sa unang halimaw ay inihahalin tulad sa naging sugat ng ating Panginoong Hesukristo nung siya ay napako sa krus. Maraming tao ang malilinlang at susunod sa sinasabing Antichrist. Sa verse 4, ay makikita natin na sinamba ng lahat ng tao ang dragon sapagkat ibinigay nito ang kanyang kapangyarihan sa halimaw. Sinamba rin nila ang halimaw at sinabi nila, "Sino ang katulad ng halimaw? Sino ang makakalaban sa kanya?" Sasamba sa kanya ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa, maliban sa mga tao ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay, bago palikhain ang sanlibutan. Ang aklat na ito ay pag-aari ng korderong pinatay. Atin pong itanong sa ating sarili, kung sino nga ba ang naghahari sa ating puso at sa ating buhay? Tiyak na nga po ba ang ating kaligtasan sa piling ng ating Panginoong Hesukristo? O tayo po ay nagdadalawang isip pa sa pagsunod sa Kanya? Gawin na po natin ang pinaka-importanteng desisyon na maaari natin gawin habang tayo nabubuhay pa. At iyon ay ang tanggapin si Hesukristo sa ating buhay bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Bilang pagtatapos, ay tingnan natin ang sinabi ni Joshua sa chapter 24 verse 15. At kung ayaw niyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o ang mga Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupang inyong tinitirhan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. God bless you po at magandang umaga po muli.